Tuwing sasapit talaga ang Pasko, handang gumastos sa mga Pinoy. Hindi lang sa pangregalo at pang Noche Buena, kundi maging sa pag-aayos sa sarili. Katunayan, base sa pag-aaral, iyan talaga ang isa sa pinaglalaanan ng pera ng mga Pilipino sa holiday season. Samantala kung karamihan ay magdiriwang kasama ang kanilang pamilya, may ilan rin namang magpapasko na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Tuwing sasalubungin ang Pasko, tinitiyak ng ilan sa ating mga kapatid na Katoliko ang maging maayos sa sarili. Kaya naman, ang magkakamag-anak na kabataan na ito, matyagang nag-antay sa labas ng parlor na ito para lang makapagpagupit. Para pagsalubong po sa Pasko, bagong gupit na rin. New haircut, new me. Ayon sa may-ari ng Sachi Beauty Salon sa Tondo, Manila, fully booked pa rin ang kanyang parlor. Ilang oras bago ang Pasko, katunayan, marami pa rin ang nag-aantay na mga customer. Sobrang busy pa din talaga yung mga nag-Christmas rush talaga na hindi nagawa ng mga past few days. Naghahabol pa din kaya ito loaded pa din ngayon. Batay sa ilang pag-aaral kaugnay sa pagdiriwang ng mga Pinoy ng Pasko, gumagastos ang mga Pinoy sa damit at pag-ayos sa sarili, kasama na dyan ang pagpapaparlor. Karamihan kasi sa mga Pinoy ang gusto maging presentable at kaaya-aya sa pagsalubong ng Pasko. Pero mayroon naman ibang mga kababayan natin na sasalubungin ang Pasko na malayo sa pamilya. Tulad na lang ni Allen Judy Ann at kanyang mga kasama sa agency. Lilipad sila sa ibang bansa para magtrabaho. Sa Quezon City Circle sila magdiriwang ng Pasko. Masakit din po kasi malayo ka sa asawa mo, anak mo, tapos parang enjoy na lang po dito. Samantala ilang oras bago ang Pasko, wala ng mga pasahero ang Manila Port. Tahimik na ito at sarado na rin ang mga booth ng mga shipping company. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.